Nasa wakas ay mapapahirapan niya na naman ako ulit gamit ang mga alaala sa bahay na ito. Dito na lang ako, mas komportable ako. Saka hindi rin ako magkakasya kung katabi ako sa mga bata. Kalmadong wika ko. No, I know you're not. I am. You're not, Althea. Huwag nang matigas ang ulo. Giit pa nito na nagpainit ng dugo ko. Umikot ako paharap dito. Ano bang gusto mong mangyari? Sa labas ako matutulog? Come on, kaunting awa naman. Pasensya na kung sumama pa ako sa mga bata, ano? Halata naman kasing gusto mo lang solohin ng mga anak ko. Mapangot siyang saad ko. Bahagyang kumunot ang noo nito at maya-maya'y umiling. What? No, wala akong sinabing ayaw kita rito. What I mean is, bakit matutulog ka dito sa sala? We have our room, kaya roon ka matulog. I fake a laugh. You're seriously telling that to me, huh? Sino bang baliw na taong matutulog sa mismong kwarto kung saan siya pinagtaksilan? I raised my right eyebrow. Fuck it. What the heck am I saying? Nakita kong napatigil itong matapos nitong marinig ang sinabi ko. Mabilis itong nag-iwas ng tingin at ilang sandali pa'y dahan-dahang umiling. Hindi kita pinagtaksilan. He almost whispered. Matatawa ba ako? Another kasinungalingan na naman ba? Sige, kunwari naniniwala ako. Sa tingin mo siguro maluloko mo pa rin ako. 5 damn years had passed at napagtanto ko na kung gaano ako katanga noon para intindihin ka. Now tell me, hindi mo nga ba ako pinagtaksilan? After how you hurt me, not just emotionally but physically. I did not shout. I swear, I did not shout. Ganito na lang ba palagi kapag kami lang dalawa? Magsisigawan? Magsusumbatan? Shit lang. Iisipin ko pa lang na araw-araw itong mangyayari ay napapagod na ako. Ayaw kong ubusin ang laway ko para sa walang kwentang bangayan. She planned it, Althea. Mia planned it. Everything. Wala akong alam sa mga nangyari. Nung gabing yon, nagustuhan mo naman. I almost slapped myself for saying it. You know what? Pagod na ako makipagbangayan sa'yo. Just let me do what I want. Huwag mo akong pakialaman, pwede ba? Agad kong bawi. Fine, alright. Ipapakuha ko na lang sa mga katulong ang isa pang mattress sa kwarto para gamitin mo Wag na. Mas gusto ko rito sa sofa. I cut his words. Hindi ka agad ito nakatapos sa pagsasalita dahil sinamaan ko ito ng tingin. Alright, dyan ka na matulog. Akyat ka na lang sa kwarto kung nahihirapan ka rito. Or call Yaya Gemma. Parang napipilitan pa nitong saad at tinalikuran na kaagad ako. Hinintay ko muna itong tuluyang maglaho sa paningin ko bago ako nagtungo sa gilid malapit sa pintuan at pinatay ang ilaw ng sala. Hindi naman masyadong madilim dahil nakabukas pa ang ilaw sa kusina kaya nagtungo na ako pabalik sa sopa at doon tahimik humiga. Okay na rin dito. Kasya pa naman ako dahil hindi naman ako ganoon kalakihan, hindi rin payat. I stayed awake for almost 6 minutes before I finally felt sleepy. Pero nang sa wakas ay nakatulog na ako ay may nararamdaman akong isang pares ng kamay na maingat akong kinilos. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o baka guni-guni ko lang. Hindi ko na lamang yung pinansin dahil hinihila na talaga ako ng antok ko. Marahan akong kumilos sa sopang hinihigaan ko ngayon. I never knew na masarap palang tulugan itong sopa. Sobrang lambot at sobrang lawak dahil kahit anong gawin kong pag-ikot ay hindi pa rin ako nahuhulog. Pero habang nakapikit, napakunot ang noo ko nang may bigla akong nararamdamang bagay sa bandang tiyan ko. Inaantok ko itong hinawakan upang malaman kung ano ito. I don't think it's the throw pillow since medyo may kabigatan ito. Dahil sa isipin yun ay napagpasyahan kong idilat ang mga mata ko. Pero laking gulat ko ng ibang lugar ang bumungad sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang tuluyan ko ng makilalang lugar na ito. Maya-maya pa'y mabilis kong ibinaba ang paningin ko at napasinghap sa sobrang gulat. Shit lang! What am I doing here? Paano ako nakarating dito? Wala sa sariling inangat ko ang paningin ko sa nagmamay-ari ng kamay na ngayon nakapatong sa tiyan ko. Damn yes! At kilala ko na ang may-ari niyon. Ngunit hindi ko alam kung bakit nagawa ko pang iangat ang pesteng paningin ko. Kaya bumungad sa akin na natutulog na mukha ng gago. Ang kapal nga naman talaga ng pagmumukha niyang gawin akong unan. We're not even close. So why did he bring me here?
Of course, sigurado akong itong gagong tong nagdala sa akin dito. Wala naman yata akong maalalang kusa akong naglakad papunta rito. Mariin kong kinagat ang pang-ibabang labi ko dahil sa inis na nararamdaman. Maya-maya pa'y dahan-dahan kong inilipat ang kamay ko sa kamay niyang nakahawak sa tiyan ko upang sana'y alisin ito. Nang bigla kong maramdaman ng bahagyang paggalaw nito sa tabi ko. Mahinang ungol nito na siyang nagpataranta sa sistema ko. Mabilis kong itinulak paalis sa pagkakahawak sa akin ng tiyan nito. Ngunit tila ba'y isa itong magneto na kusang dumidikit sa akin na kahit anong gawin ko ay mukhang ayaw matanggal. Hey, let go of me! I can't help but to raise my voice. He again moaned as if I disturbed his sleep. Hoy! Alam kong gising ka. Pwede ba? Bitawan mo ko! I again shouted in anger. Umagang-umaga sira na ang araw ko. Gusto ko nang umalis sa kwartong ito. Hindi ako makahinga rito. I'm still sleepy. Saka ang aga pa oh. Stop calling me names! I have my own and please let go of me, you jerk! I exclaimed. Pero parang walang epekto mga pinagsasabi ko rito dahil nahuli ko lang itong ngumisi na animoy na gustuhan pa ang pinagsasabi ko. Naalala ko bigla nung first day nating mag-asawa. Nagrereklamo ka pa dahil tinawag kitang honey. He then smiled. Natigilan naman ako sandali nang maalala kong panahong yon. Nakalaunay tinigil ko na rin nang bigla kong maalala ang posisyon namin ngayon. Let go of me! I exclaimed. Mamaya na kasi, nilalamig pa ako oh. Saka namiss ko ring yakapin ka tuwing matutulog tayo. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob para sabihin sa akin ang bagay na yon. I don't care! But he immediately cut my words. Alam mo, simula nung umalis ka rito, dahil sa kagaguhan ko, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Nasanay na kasi ako sa presensya mo. You know I couldn't sleep without you beside me. Kaya sa loob ng 5 taon nagtiis akong magtabi ng una nang sa gayon ay makatulog ako ng maayos. Pagkikwento pa nito na ikinainis ko. So kasalanan ko pang nagdusa ka? Maanghang kong saad. Wala akong sinabing ganyan. What I meant is simply I missed you. Dangit, delikado na yata to. Simpleng salita lamang yun ngunit sobrang laki ng epekto na yun sa akin. Nagpumiglas ka agad ako upang makawala sa kanyang pagkakahawak. Bitiwan mo ako sabi! Malakas kong sigaw. Hindi kita bibitawan hanggat di ka titigil dyan. Mas lalo lamang nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Kaya nagmukha na itong nakayakap sa akin. Shit talaga. Ano pa bang magagawa ko? Pabagsak kong inayos ang katawan ko na ikinangisi ng demonyo sa gilid ko. Stop with that grin. Hindi na ako natutuwa. You seriously just ruined my morning. Oh, alright. I'm sorry. I just can't help it. I'm so happy right now. Sa wakas nandito ka na ulit. Kayo ng mga anak natin. Wala na yatang mas ikakasaya nun para sa akin. He then replied that made me roll my eyes out of annoyance. Hindi ko alam pero talagang naiinis ako sa lahat ng ginagawa niya. Mapabuti man o mapasama. Wala akong pakialam. Prangkang saad ko at inis na inalis ang kumot na nakabalot sa akin. Nang tuluyan na ako nitong pakawalan. Ouch! I heard him groan. Halata namang kunwari lang na animoy close kami. Where in fact hindi naman. Hindi ko na lamang ito pinansin at takmang bababa na ng kama. Nang biglang magbukas ang pintuan ng kwarto. Iniluwa roon ang mga anak kong halatang masarap ang gising na nagpapaunahang makalapit sa direksyon namin. Maya-maya pa'y bigla kong naramdaman ng isang kamay na kumapit sa braso ko at hinila ako pabalik sa kama. Bago pa man makatalo ng mga anak ko pataas sa kama. Magrereklamo pa sana ako sa ginawa ng gagong to, ngunit hindi ko na nagawa. Good morning, Mommy and Daddy! Matt happily greeted with Feli beside him, silently showing us her happiest wide smile. Good morning, babies. How's your sleep? I replied together with my hands for my daughter to understand me. Ang sarap po ng tulog namin. The bed is so soft and everything is cool there. I even played a toy car while waiting for Princess to awake. Pagkukwento pa ng anak kong si Matt. Napangiti na lang ako at marahang ginulong buhok ng anak ko. Halata naman baby eh, ang lalapad ng mga ngiti nyo. Palibhasa may mga muta pa kayo oh. I chuckled as I leaned to reach for them, to get those things in their eyes. Narinig ko ang pagtawa ng lalaking ito sa tabi ko, habang nakakapit ang kanyang kamay sa nakatukod kong braso sa kama, na halatang sinamantalang pagpipigil ko dahil nandito ang mga bata. Kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya. Kung hindi lang sana ako kinulbit ni Peli ay baka kanina ko pa siya napatay sa isip ko. I am so happy today.
My daughter then smiled shyly after. Look how cute my baby is. I can't help but to smile also. Daddy, today is Sunday. Hindi po tayo pupunta sa church. Kami kasi nila lola, tatay, titas, mami, at minsan si tito po, pumupunta po kami sa church para magsimba. My son said all of a sudden. Hindi ako nagsasalita. Bahala na siyang sagutin ang tanong ng anak ko. Masarap sanang sabihin na hindi nagsisimba ang ama nilang dalawa dahil kampon ito ni Satanas. Pera lang ang pinapahalagahan. I shifted my sight on him, smiling annoyingly. Nahuli ako nitong nakatingin sa kanya kung kaya't hindi ko inaasahan ang naging reaksyon nito. Akala ko ay kakabahan ito at hindi makakapagsalita. Dahil nga simulat sa pool wala naman talaga siyang oras sa pagsisimba. Well, sinasama namin siya noon kapag nagsisimba kami ni nanay. Dahil nga hindi gawain ng pamilya niyang magsimba. Dahil sa negosyo kaya naninibago siya noon. Hindi ko alam kung ipinagpatuloy niya ba, pero sigurado naman akong negosyo niya pa rin ang pinaprioritize niya. Sure baby, magsisimba tayo ngayon. Magsisimba tayong kompleto. He smiled at me and later on shifted to the twins. Bahagya akong napanganga sa narinig ko. Pakiramdam ko'y napahiya ako roon. How come? Parang noon lang ay aabot pa ng halos 1 oras bago siya mapapayag. Namiss ko nang magsimba at ngayon pupunta tayo bilang isang ganap na pamilya. I feel more excited. He added after, and without warning he put his left hand on my left shoulder and intentionally pulled me to him. I gasped. Gusto ko siyang sigawan at umalis na rito. Ngunit nandito ang mga bata. Baka kung anong isipin nila kapag ginawa kong mga yon. Yay! Matt happily clapped his hands and later on faced his twin and told her about it. Gusto kong tampalin ang noo ko. Magsisimba kasama ang lalaking ito? Hindi ko yata masisikmura yon. Gutom na ba kayo? I asked the twins. They both shook their hands as an answer. Not yet po. We also saw one of the helpers busy cooking in the kitchen. I want to help her but she refused po. Pagkukwento ng anak ko, napangiti na lang ako sa narinig. Well expected from my babies. They were so kind and well-mannered kids. We remained silent for seconds, but their father broke the silence by snapping his fingers. Oh wait, I almost forgot. Stay right here, babies. May kukunin lang si Daddy. He hurriedly jumped off the bed and ran towards the drawer beside the door. He took something from there. Pasimple ko naman iyong tiningnan, ngunit sadyang hindi ko talaga maaninag dahil ang layo nito. Nang tuluyan na nitong mailabas ang bagay ay mabilis niya itong itinagong sa kanyang likod at excited na bumalik dito sa kama habang malapad na nakangisi. Umayos naman kaagad ng pag-upo ang mga bata habang abala pa rin sa pagtatanong kung ano yon. Ilang sandali pa ay tuluyan na nitong inilabas ang bagay na yon galing sa likod niya. Charan! Nanlaki yung mga mata ko sa nakita. Wala sa sariling nag-angat ako ng tingin sa kanya. Sakto namang nakatingin ito sa akin. Where did he? Ilang sandali pa ay mas lalong lumapad ang ngiti nito na tila ba ay nabasa niyang iniisip ko. Akala ko rin wala na talaga to kasi yun yung sabi mo. Pero nung huli kong bisita sa probinsya ay binigay ito sa akin ni tatay at sinabing ingatan ko raw ito. He explained as he jumped on the bed beside me. Hindi ako makapagsalita hanggang sa naunahan na ako ng anak ko. And there he started to ask things na hindi ko na maintindihan dahil sa sobrang lalim ng iniisip ko. Wow! Really, Daddy? Why did you and Mommy make it po? And why didn't Mommy show it to us po? We made this because we want to tell you two how we met each others. Gusto kasi namin ni Mommy nyo na ikwento sa inyo ni Princess ang love story namin. Wala sa sariling napasinghap ako sa hindi malamang dahilan. Gulat, galit, inis, ewan ko. Hindi pa rin ma-process ng utak ko ang tungkol sa librong yan. Ayaw ko nang makita ang bagay na yon dahil sakit lang ang dulot sa akin na yon. Gusto kong magsalita ngunit may kung anong nagpupumigil sa aking loob. Kaya wala akong ibang magawa kundi ang pakinggan ng mag-ama sa pag-uusap. As soon as their conversation ended, my son immediately opened the book. Both of them are amused to see what's inside. Althea and Lucas, baby. That is Daddy's name. He corrected. Napatango lamang ang anak ko at ibinalik ulit ang paningin sa libro. What's this, Daddy? And my son asked again. My son can speak but he cannot read. Obviously kasi 5 taon pa lang siya. He just learned English through cartoons on TV. And when Feli was learning her sign language. Journey, baby.
Althea and Lucas' Journey to Forever. He read it all for my son. Damn, wala sa sariling mahigpit na hinawakan ng kumot sa harap ko nang may kung anong kumirot sa puso ko. Damn it, I hate it. Ayoko nang marinig ang pangalang yan. Nasusuka ako. Naaalala ko lang ang mga panahong yun na pinipilit ko ng kalimutan. Wow, it's so cool. And this, whoa, it's you and Mommy, Daddy. You two look so young. Matt amusingly said as soon as he flipped the first page. He then showed it to Feli and later on giggled. 16 years old pa lang kami ni Mommy dyan mga anak, he said. Whoa, I and Feli look just like you, Matt replied. I gulped. Yes, they're like the carbon copy of their father. Lalo na si Matt dahil lalaki ito. But of course, I always taught them the importance of family more than anything else. Just so hindi sila susunod sa yapak ng ama nilang halos lumuhod na sa kanyang kayamanan. He once chose his money over us, kaya ayaw kong matulad ang mga anak ko sa kanya. Nagpatuloy lang sila sa pag-uusap, samantalang ako ay nasa gilid lang at tinitiis na pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Ang ganda po ng book! Pwede po ba kaming mag-make din po? The remaining pages were made for you mga anak. Gusto kasi namin complete family na tayo kapag naubos na itong pages na naiwan. Mommy, why did Daddy put Eta instead of Althea po? Di ba po hindi Eta name nyo? Wala sa sariling napalingon ako sa anak ko nang tawagin ako nito. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam. Para bang may bumabara sa lalamunan ko at parang biglang tumalo ng utak ko paalis sa ulo ko. Lutang na saad ko. Shit, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Oh baby, kasi Daddy likes to call Mommy that name back then. Pagsasalban nito sa akin, napalunok ulit ako. Bakit kasi yan pang ipinakita sa mga anak ko? Ang kapal nga naman talaga ng pagmumuka. They continue talking and flipping the papers. Katulad kanina, they kept on talking about many things na hindi ko alam na maiintindihan pala ng anak ko. I mean, is it appropriate for the kids to talk about love? Para akong baliw na palihim na pinapagalitan ng sarili ko. Damn, Althea. Walang pagmamahal. He already told you, right? He regret marrying you. He was just young back then, kaya parte ka lang ng kabataan niya. He realized his stupidity and that's because of you. His love for you that he only considered as puppy love. Daddy, did you and Mommy got married? Nagbalik ang sarili ko sa realidad nang marinig kong anak kong magtanong. Unconsciously, I glanced at him. Nahuli ko itong nakatingin din sa akin. Kaya mabilis akong nag-iwas. Naiinis ako sa sarili ko. Naiinis ako dahil kahit anong gawin ko, malakas pa rin ang epekto nito sa akin. Lalo na noong binanggit ng anak kong salitang yon na nagdulot ng kirot sa isang bahagi ng aking puso. Yes, we did, anak, he answered. Why didn't we see it? Mommy doesn't have a picture of it po. Mariin kong kinagat ang pang-ibabang labi ko at maya-maya'y humugot ng lakas ng loob upang tumayo paalis sa kama. Kaya pareho silang napatingin sa akin. Nauuhaw si Mommy mga anak. Labas muna ako ha. I excused myself. Nang sa wakas ay pumayag na ang mga bata ay nagmamadaling lumabas ako ng kwarto. Wala na akong ibang mapupuntahan na pwede kong labasan ng sama ng loob kundi ang likod bahay. Kaya roon kaagad ako nagtungo. Damn, I can't take it anymore. Hindi na ako makahinga roon. Pagkasara ko sa babasaging pinto palabas ng bahay ay nagpakawala kaagad ako ng malalim na hininga. Nakakapanghina kung kaya't napakapit na lamang ako sa pader na katabi ng sliding glass door. Grabe, 5 years had passed. Iya't masakit pa rin talaga. Akala ko burado na lahat sa akin. Ang pagmamahal, ang sakit, at napalitan na ng galit. Ngunit nagkamali pala ako. Ang sakit pa rin pala. Nangingibabaw pa rin ang sakit kahit anong gawin kong pagkalimot. I stayed there for almost half an hour before I finally decided to go back. Naabutan ko silang saktong isinara ang libro. Tinawag ko na lamang ang mga anak ko para kumain na ng almusal. Sabay kami bumaba at magtungo sa kusina, habang nakasunod lang ang kanilang ama. Katulad ng ginusto ng mga bata, magsisimba kami ngayon. Pagkatapos namin kumain ay sinamahan ko na sila sa kanyang kwarto upang paliguan at bihisan ng damit. Huli ko nang binihisan ng sarili ko kaya hindi na ako nakapagligo dahil sa kakulangan ng oras at nag-half bath na lamang ako upang kahit paano ay malamigan ng katawan ko. Wala akong kahit anong pangsimbang damit dito. Jeans, t-shirt at pantulog lang kasi ang dala ko. I did not bring my dress that I always wear. Tanging flat pumps lang ang dala ko.
Kaya wala akong ibang nagawa kundi ang suotin ng black jeans at bottom rib knit cardigan na pinailaliman ko ng slouchy t-shirt ko. Simpleng tali lang ang ginawa ko sa buhok at light makeup lang sa mukha ko.